Sa gitna ng maulan na gabi, sinubukan ng isang mangangaso na iligtas ang kanyang kapatid na babae ngunit nauwi sa pagliligtas ng isang sentinel. Ang tagapag-alaga na ito ay nag-ampon sa kanila, na ginagawa silang bahagi ng kanyang pamilya. Sinasanay niya ang bata sa swordsmanship, at sa huli, ang lalaki ay naging demon hunter na may hawak na isang maalamat na espada. Noong 1830, sa unang taon ng panahon ng Edo ng Japan, isang batang babae ang walang awa na pinahirapan ng kanyang ama habang ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, na isa ding bata, ay walang magawa kundi manood ng walang magawa. Kinaladkad ng ama ang babae sa kanyang buhok habang sumisigaw ito kay Genta, na malungkot lamang na pinagmamasdan ang eksena. Ang batang babae ay nag-iisang nakakulong sa isang uri ng madilim na silid ng imbakan at umalis doon, kung saan isang bulaklak lamang sa loob ng espasyo ang nakakuha ng konting liwanag mula sa isang butas sa bubong. Nang maglaon, pagkatapos na palayain ang kanyang kapatid na babae, pumunta si Gente sa storage room sa panahon ng malakas na ulan at hinabol si Suzoni nang malaman niyang wala na siya roon. Nang matagpuan ang batang babae sa isang tulay, napunit ang banda na nakatakip sa kanyang kanang mata, na nagpapakita ng isang nakakatakot na pula at halos hindi makatao na mata. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang hindi pagkilos, ngunit mas pinili ni Suzoni na manatili siyang tahimik tungkol dito upang maiwasang mapahirapan ang kanyang sarili. Gayunpaman, si Genta ay pagod na sa kahihiyan at nagpa siya na tumakas mula sa bahay kasama niya, na may damit lamang sa kanilang likuran. Makalipas ang ilang oras sa pagtakbo, sumilong ang dalawa sa isang nasirang gusali upang maprotektahan ang sarili sa ulan at lamig. Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay palaging nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, at nagpakita ng mahusay na kabaitan sa lahat ng oras, habang si Suzoni ay nanatiling matatag sa kabila ng mga pangyayari. Biglang, sa isang sandali na ang bata ay halos makatulog, isang lalaki ang lumapit sa kanila at inanyayahan silang manatili sa kanya. Kinaumagahan, nagising si Genta nang makitang karga-karga ng lalaki na tila mabait. Si Suzoni ay mukhang masaya at naka-recover mula sa pagpapahirap, at nang makitang gising ang bata, tinulungan din siya ng matanda na magsimulang maglakad. Matapos maglakad-lakad, dinala ang magkapatid sa isang maliit na nayon na ayon sa lalaki ay itinayo upang paglagyan ng mga panday na gumagamit ng malalaking kagamitan sa paggawa ng mga katana. Dumating sila sa bahay ng lalaki, kung saan masayang sinalubong siya ng kanyang anak. Mahigpit na hinawakan ni Genta ang kamay ni Suzoni hanggang sa tinanong ng anak ng lalaki kung sino sila. Sumagot ang ama na sila ay mga bata na nangangailangan ng tahanan, kaya sila ay titira sa kanila mula sa araw na iyon at maging bahagi ng pamilya. Nang marinig ito, tumakbo ang kanyang anak sa kanyang mga bagong kaibigan at magalang na ipinakilala ang kanyang sarili bilang Shirayuki. Agad namang sinabi ni Genta ang kanyang pangalan, habang si Suzoni naman ay natagalan ng ilang segundo dahil sa hiya. Mula sa kanilang unang pakikipag-ugnayan, si Shirayuki ay sabik na kaibiganin ang dalawa, at ang kanyang kabaitan ay tila isang bagay mula sa ibang mundo sa magkapatid, na hindi sigurado kung ano ang magiging reaksyon sa gayong pagkabukas palad. Nang gabing iyon, habang nililinas ng lalaki ang kanyang katana, hindi makatulog si Genta at, sa panunood ng eksena, nagpas siyang magtanong kung si Motoero ay isang samurai. Ipinaliwanag ng lalaki na siya ay isang sentinel, na ang tungkulin ay panatilihing ligtas ang mahahalagang bagay at mga tao. Habang nakikinig, napansin ni Genta ang ningning at tunog ng talam. Sa madaling araw, habang patuloy na natutulog si Suzoni, umalis si Shirayuki ng bahay na may hawak na balde. Samantala, tila nagsasanay si Genta gamit ang isang improvised na espada, sa mga tunog nito. Nang maglaon, dinala ng babae ang magkapatid sa isang ilog para maligo, kung saan nakilala ni Suzoni ang isang bagong kaibigan na kaedad niya na tumalon sa tubig ng magkahawak kamay. Sa kabila ng lahat ng dinanas ng mga batang ito sa kamay ng kanilang ama, pareho silang nagsikap na mamuhay sa sandaling ito at tila mas komportable sa bagong katotohanan na napunta sa kanilang buhay. Pagsapit ng hapon, nagbiro ang bagong batang babae na palaging kumakain ng pares overload si Shirayuki at masarap na magkaroon ng ilang gulay para sa pagbabago. Ngunit hindi napigilan ng kaibigan dahil ang nanay ni Chitose ang laging gumagawa ng pinakamahusay na pares overload. Speaking of which,
Tinawagan ng babae ang kanyang anak ng mga sandaling iyon, kaya nagpaalam ang bata sa kanyang mga kaibigan at tumakbo para yakapin ang kanyang ina, at ikwento sa kanya ang magandang araw na kasama niya ang kanyang mga kaklase. Habang nasa isip ang imaheng ito, nagtanong si Gente tungkol sa ina ni Shirayuki, si Yukazi. Sa kanyang nalaman, si Yukazi ang nakakuha ng pahintulot para sa kanya at sa kanyang kapatid na babae na manirahan sa nayon ng Kadono, ngunit hindi pa nakikilala ni Genta ang babaeng ito, dahil nakatira lamang siya sa shrine. Tungkol dito, ipinaliwanag ng babae na ito ay dahil ang kanyang ina ay ang village Zitsukihime, na isa pang pangalan para sa fire god Miko. Tanging ang punong nayon at ang ama ni Shirayuki, na siyang sentinel ng ina, ang pinayagang makita ang Zitsukihime. Ayon sa mga batas ng lugar na ito, ang Zitsukihime ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao dahil ito ay maaaring makahawa sa kanyang mga sagradong kapangyarihan. Sa katunayan, ilang taon na ang nakalipas mula nang makita ni Shirayuki ang kanyang ina. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1833, nagsasanay si Gente gamit ang isang espada sa tabi ni Motoero. Isang umaga, sa kabila ng ngiti sa kanyang mukha, hindi naging madali ang lalaki sa batang lalaki, pinatumba siya para ipakita na marami pang dapat pagbutihin, dahil ang pagsasanay lamang ang humahantong sa pagiging perpekto. Alam ito ni Genta, ngunit pakiramdam niya ay hindi siya umaasenso, na siyang pinagmulan ng kanyang pagkadismaya. Nang marinig ito, ipinatong ni Motoero ang kanyang kamay sa ulo ng bata at itinuro sa kanya na walang forever. Kahit pareho kayo ng nararamdaman, maniwala kayong unti-unti kayong nagbabago, paniniguro ng lalaki, at idinagdag na lalakas ang bata sa paglipas ng panahon. Sa pamamagitan nito, tinapos ni Motoero ang pagsasanay at umalis upang mag-asikaso sa iba pang mga bagay. Pagkatapos ay tumakbo ang kanyang anak na babae dala ang kanyang katana para iabot ito sa kanyang ama. Pagkatapos noon, tinapik-tapik din ni Shirayuki ang ulo ni Genta para sabihing sayang ang pagkatalo niya, ngunit hiniling ni Genta sa kanya na alisin ang mga biro. Sumagot si Shirayuki na gusto lang niyang maging maayos na nakatatandang kapatid na babae, ngunit pinaalalahanan siya ni Genta na mas matanda ito sa kanya. Kaya, nagtalo siya na mas sineseryoso niya ang mga bagay-bagay sa paligid, ibig sabihin, siya ang mas mature sa kanila. Biglang sumulpat si Suzoni, nagpupunas ng mata pagkagising, at sa di malamang dahilan, napahiya si Genta. Tila naintindihan ni Shirayuki ang dahilan, gayunpaman, pinabayaan niya ito ng nakangiti at tinawag ang lalaki upang magkape kasama ang kanyang kapatid na babae. Sa sumunod na eksena, nasa isang uri ng pagpupulong si Genta. Ilang taon pagkatapos ng maraming kaganapan, sinabi ng isang babae na ang kanyang mga kasanayan sa pangangaso ng demonyo ay napatunayang hindi nagkakamali, bagamat naniniwala lang siya na tinutupad niya ang kanyang tungkulin bilang sentinel ng nayon. Ang misteryosong babae ay nagtanong tungkol sa uri ng demonyong nakatagpo niya sa pagkakataong ito, at ibinunyag ni Genta na ang nilalang ay gumamit ng disguise ng tao upang makapasok sa Kadono nang hindi napapansin. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking pag-aalala sa mga naroroon, at ang isa ay nagkomento na malamang na nangyari ito pagkatapos ng nangyari sa prinsesa ng nayon, kung isa sa alang-alang na ang mga demonyo ay nabubuhay ng mga 1,000 taon. Ngunit, ayon sa alamat, ang pagkain ng sariwang laman ng isang miko ay maaaring gawing immortal ang mga halimaw na ito. Itinuro ng isa pang lalaki na walang katibayan na totoo ang alamat na ito, ngunit ang una ay nagpapaalala sa kanya na ang dating Etsukihime, si Yukazi, ay nilamon nga ng isang demonyo, at nagawa lamang nilang wakasan ang halimaw na iyon pagkatapos isakripisyo ni Motoero ang kanyang sariling buhay. Tungkol dito, ang misteryosong babae ay naniniwala na ang mga demonyo ay habol ang Yurei, ang sagradong espada na ipinasa sa Etsukihime ng nayon bawat henerasyon, at ang lalaki ay sumang-ayon, isinasaalang-alang na ang Yurei ay gawa gamit ang pinakamahusay na mga diskarte ng Kadono at nananatiling walang kamali-mali kahit na matapos ang 1 siglo, na walang alinlangan na umaakit sa kaimbutan ng demonyo. Gayunpaman, naniniwala si Kiyomasa, ang anak ng lalaking nagsasalita, na walang dapat ipag-alala tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang Etsukihime ay may 2 sentinel na nagpoprotekta sa kanya, kahit na ang isa sa kanila ay isang hambog na nag-iisip na siya ay Musashi dahil lamang sa mayroon siyang maliit na espada.
Halatang pinandilatan ng binata si Genta pagkatapos nitong pagsabihan, ngunit ipinaalala ng babaeng nakatalukbong sa kanila na ang dambanang ito ay hindi lugar para sa mga walang basehang awayan, lalo na't si Kiyomasa mismo ay isang sentinel ng Etsukiheim. Kaya, idineklara ng ama ni Kiyomasa na tapos na ang pagpupulong, at lahat ay umalis. Ngunit si Genta ay nananatiling mag-isa kasama ang lalaki. Ang prinsesa ay nagsalita sa mga formalidad at walang alinlangan na ibinunyag ang kanyang mukha, dahil ayaw niyang kumilos sa ganitong paraan sa tuwing makakasalubong niya ang dating kaibigang ito. Kaya, tinawag ni Genta ang babae sa kanyang pangalan, Shirayuki. Mas relaxed, umupo siya sa harap ng binata at nangakong sisikapin na huwag nang masyadong umasa sa kanya. Ngunit hindi maintindihan ni Genta kung bakit, dahil ang tungkulin ng isang sentinel ay tiyak na panatilihing ligtas ang Etsukiheim. Nagpapasalamat at namumula, binanggit ni Shirayuki na si Suzoni ay nasa paligid ngayon at inanyayahan si Genta na makita mismo. Hindi nagtagal, inilipat niya ang harang na naghihiwalay sa kulungan ng Etsukiheim upang makita ang kanyang nakababatang kapatid na babae na natutulog sa loob. Natatakot siya na baka maakusahan ng kalapastanganan ang babae sa pagpasok nito sa isang sagradong lugar, ngunit hindi ito masyadong sineryoso ni Shirayuki, lalo na't kara-rating lang ng batang babae upang makita ang kanyang kapatid, na ilang araw nang hindi umuuwi dahil laging abala sa pangangaso ng mga demonyo. Sumasang-ayon si Genta na malungkot ito ngunit hindi niya iniisip na ito ay isang dahilan upang labagin ang mga patakaran. Kaya, ginigising niya ang kanyang kapatid na babae at binati ito ng nakangiti, na nagpapaalala sa kanya na ang shrine na ito ay hindi limitado sa kanya. Pagkatapos, may narinig si Genta na papalapit, kaya ang kanyang kapatid na babae ay tumakbo palayo sa isang lihim na landas na alam niya. Sumunod, isang lalaki ang lumapit sa pinto at humingi ng pahintulot na makapasok at makakuha ng tugon sa panukalang ginawa niya sa prinsesa noong isang araw. Ito ang ama ni Kiyomasa, na humiling kay Genta na maghintay ng ilang minuto sa labas para makausap niya ng mag-isa ang babae. Nagsabi ang sentinel na ang kanyang tungkulin ay palaging manatiling malapit upang protektahan ang Etsukiheim, ngunit si Shirayuki mismo ay pinaalis ang bodyguard, kahit na hindi bago paalalahanan siya na ang seguridad ng Kadono ay nakasalalay sa kanya, kaya napakahalaga na siya ay manatiling matatag. Sa susunod na eksena, sa maikling sandali, binalikan natin ang mga taon noong bata pa sila sa isang libing. Sa gabi ng malungkot na araw na iyon, sinabi ni Shirayuki kay Genta na siya ay magiging Etsukiheim kung saan mahal niya ang nayong ito, kung saan ibinigay ng kanyang ina ang kanyang buhay. At ang tamang gawin ay panatilihin ang kalakasan ng nayon, bagamat nangangahulugan iyon na hindi na niya makikita si Genta. Nang marinig ito, nangako si Genta na gagawa siya ng paraan upang maabot muli ang kanyang kaibigan kapag nangyari ito. At bagamat wala pa sa kanya ang kailangan, isang araw ay makakarating siya roon sa pamamagitan ng pagsunod sa yapek ni Moaro at magawang talunin ang sinumang demonyo, upang maging sentinel, at makasama muli si Shirayuki. Napaluha ang dalaga nang marinig ito, at magkahawak sila ng kamay sa isang malambing na galaw. Sa pag-alala sa mga sandaling ito, umalis si Genta sa santuwaryo at hinayaan ang babae na manatili sa lalaking iyon. Samantala, pinagmamasdan ng dalawang demonyo mula sa malayo si Suzoni at ang babaeng nilalang. Walang alinlangan ang demonyo na ang batang babaeng ito ay kamukang kamukha ng nakita noon. Maya-maya ay umuwi na ang magkapatid. Nakita ni Suzoni si Genta at tinanong kung nagpahinga siya sa araw na iyon, at ipinaliwanag niya na pinaalis siya sa santuwaryo hanggang sa katapusan ng hapon. Tuwang-tuwa, tumakbo ang maliit na batang babae para yakapin ang kanyang kapatid, pinahahalagahan ang presensya nito pagkatapos ng napakatagal na panahon. At natanggal ang benda sa mata niya, pero inayos niya agad. Sa pagmamasid sa sandaling ito ng kapayapaan, napagtanto ni Genta na nakatagpo nga siya ng kaligayahan, at ibinahagi ni Suzoni na ang kailangan lang niya para maging masaya ay ang makasama ang kanyang kapatid. Sa gitna nito, nagpakita si Shirayuki sa bahay, na naging dahilan para mabalisa muli si Genta dahil ang prinsesa ay nasa gitna ng nayon. Walang pakialam, inamin niyang lumabas siya para magpalipis ng isang malamig na araw kasama ang isang malaking lalaki, ngunit dahil lamang nakuha niya ang pahintulot ng punong nayon para sa araw na ito. Iminungkahi ni Suzoni na sabay silang mag-almusal, tulad ng dati, kaya nagtipon ang tatlo para kumain.
Sa lalong madaling panahon na sila ay kumain, ang kapaligiran ay mapayapa at tahimik, kahit na ang batang babae ay tinutokso ang kanyang kapatid na lalaki para sa paghahanda ng isang kaiyahiyang gulo para sa prinsesa. Nagbiro si Genta na hahampasin niya ang maliit na kapatid, ngunit sinabi ni Shirayuki na ang kanyang sarili ay hindi kayang maglagay ng kahit isang daliri sa kanya. Hindi ito gusto ni Genta at sinisiguro niya na maaari siyang maging mahigpit kung kinakailangan. Gayunpaman, sinagot ni Suzoni na hindi ito mangyayari sa loob ng 1,000,000 taon. Anyway, since nagpumilit yung lalaki, inalok ng maliit na babae ang kanyang noo para tamaan niya, pero syempre, masyadong mabait si Gente para gawin yun. Pagkatapos magkape, pinapanood niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na sumasayaw at nagkomento na tila nasa mabuting kalooban ito. Sumagot si Suzoni na hindi ito maaaring maging sa anumang paraan, dahil ang kanyang kuya ay gugugol ng buong araw kasama ang prinsesa, at pagkatapos ng lahat, ang kanyang kaligayahan ay ang kanyang kagalakan. Natuwa ang binata, magiliw na ginulo ng binata ang kanyang buhok at umalis para sa kanyang araw kasama ang Atsukihime, na iniwan ang bata na mag-asikaso sa bahay. Kaya naman, naglalakad ang dalawa sa nayon, tinitignan ng bawat madaanan. Walang nakakaalam na si Shirayuki ay ang Atsukihime, ngunit ang katotohanan lamang na nakita si Genta kasama ang isang magandang babae ay sapat na upang tipunin ang mga chismis sa nayon. Dumating ang dalawa sa isang dango stand kung saan nagtatrabaho si Chitusi, at tinanong niya kung sino ang babaeng kasama niya, ngunit ang sabi lang niya ay kaibigan lang siya. Agad na umorder si Shirayuki ng 10 dango, ngunit binawasan ni Genta ang order sa 2 at isang 500 ml na iced lemon yerba mate. Sa pag-alis ng attendant, nakita ni Shirayuki na kakaiba na hindi siya nakilala ni Chitusi ngunit naiintindihan niyang hindi sila nagkita sa loob ng maraming taon. Di nagtagal, bumalik si Chitusi na may dalang dango at isang dagdag na isob makhay dahil palaging gusto ni Genta ang pagkain na ito mula pa noong bata pa siya. Muntik na niyang tawaging kuya ang binata ngunit napatigil siya sa oras at humingi ng tawad. Bagamat walang pakialam si Genta, kinagat niya ang isob makhay, ninanamnam ang lasa at nagbigay ng ngiti sa mukha ng dalaga na pagkatapos ay iniwan ang mga customer sa kapayapaan. Sa kanyang pag-alis, sinabi ni Shirayuki na ang babaeng ito ay isang emosyonal na roller coaster, isang damdaming naiintindihan ni Genta kung isasaalang-alang ang mga bagay na nagbago sa pagitan ng dalawa, at hindi na niya maaaring gampanan ang papel ng kanyang nakatatandang kapatid pagkatapos na maging sentinel. Naalala ni Genta ang isa sa paboritong parirala ni Moto Ero, walang forever. Tinuturuan siya noon ni Moto Ero ng mga aralin na tulad nito, at nararamdaman ni Genta na patuloy na ginagabayan ng lalaking ito ang kanyang mga hakbang hanggang ngayon. Nakikinig si Shirayuki sa mga salitang ito nang may haplos ng kalungkutan at nostalgia, umaasang pararangalan ang alaala ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagpapanatiling ligtas na tirahan ang Kadono. Pagkatapos, pumunta sila sa lawa kung saan sinabi ni Shirayuki kay Genta na siya ang magiging Atsukihime. Ipinakita ni Genta ang kanyang kaligayahan sa araw na magkasama sila, isang ginhawa para sa prinsesa na natatakot na hinihila lang niya ang lalaki para sa isa pang makasariling kapritsyo. Bukod dito, dinala niya siya dito upang pag-usapan ang isang bagay, na nagpapaalala sa kanya na dito nagsimula ang lahat para sa kanya. Ang malaking balita ay ikakasal ang dilag kay Kiyomasa sa utos ng punong nayon. Dahil kung hinahabol ng mga demonyo ang Atsukihime, dapat siyang humanap ng kahalili bago siya maging katulad ng kanyang ina. Kung tutuusin, balang araw si Kiyomasa ang magiging dakilang pinuno ng Kadono, at ang kanilang pagsasama ay mapapakinabangan ng lahat sa nayon. Sa kabilang banda, nagsasalita ngayon bilang Shirayuki, ang babae ay umamin na tunay niyang mahal si Genta at naisipan pa niyang manirahan sa kanya sa ibang lugar. Pero alam niyang hindi niya ito matatanggap. Tungkol dito, kinumpirma ni Genta na tatanggi siya, ngunit hindi dahil hindi niya mahal ang babaeng ito, kundi dahil nanumpa siyang paprotektahan ang bakuya, hindi si Shirayuki. Mula pagkabata, inialay ni Genta ang kanyang buhay sa espada dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanggalin ang mante ng Atsukihime, at iginagalang siya nito. Gayunpaman, ang pagpapasya na tumakas kasama si Shirayuki ay mangangahulugan ng pagtatapon sa lahat ng mga taon ng pagsasanay, at pagiging isang pagsuway sa kung ano ang kinakatawan ng kanyang kaibigan. Sa totoo lang, hindi kayang mabuhay ni Genta sa bigat na iyon sa kanyang mga balikat.
Ang babae ay tumugon na sila ay talagang tinadana mula sa parehong tela tulad ng sa huli, at lagi nilang uunahin kung paano sila mabubuhay sa kanilang mga buhay kaysa kung kanino sila makakasama. Nagpasya si Shirayuki na maging Etsukihime at hinding-hindi makakaharap si Genta kung susuko na lang siya ngayon, dahil kung ang pagsunod sa landas na iyon ay isang pagkakamali lamang, masasabi niya rin ang tungkol sa kanyang nararamdaman para sa kanyang matalik na kaibigan. Para sa kadahilanang ito, nagpasya ang babae na manatiling Etsukihime upang mapanatili ang katotohanan sa kanyang puso, at upang ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Genta ay maaaring mabuhay magpakailanman. Sa kanyang parte, si Genta ang forever na magiging Sentinel Miko. Samantala, kinakabahang kinakagat ni Suzoni ang kanyang mga kuko habang lumalapit ang gabi. Pagkatapos ng kanilang maikling pagkikita, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang gawain sa isang pulong sa shrine. Sa huling bahagi ng hapon, sinabi ni Shirayuki na 2 demonyo ang nakita sa ipinagbabawal na kagubatan. Kung isa sa alang-alang ito, dapat manatili si Kiyomasa upang protektahan ang Kadono, habang si Genta ay tatanggo sa kagubatan at tutuparin ang kanyang tungkulin bilang sentinel. Sa pagtatapos ng pagpupulong, minsang tinawagan ni Kiyomasa si Genta, ngunit nang hindi ito tumugon, marahas niyang hinawakan ang lalaki upang tanungin kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip matapos malaman na pakakasalan niya si Bei Akoya. Mapang-uyam na tugon ni Genta na siya ay nasisiyahan lamang sa kaligayahan ng prinsesa at sa pagkakaisa ng nayon. Gayunpaman, alam na alam ni Kiyomasa na mahal ng kanyang karibal ang kanyang magiging asawa, ngunit pinananatili ni Genta ang kanyang paninindigan at hindi ibinunyag ang kanyang tunay na nararamdaman, inalis ang puwersa sa kanilang pagtatalo. Samantala, ibang klaseng sorpresa ang kinakaharap ni Genta. Pagpasok pa lang niya sa bawal na kagubatan, muntik na siyang matamaan ng suntok na sa totoo lang, naisip na hindi niya ito madedepensahan. Inakala ng Hapones na lalaki na magkakaroon ng kasama ang demonyo, ngunit ipinaalam sa kanya ng halimaw na ang kanyang kapareha ay may problema sa Kadono. Sa pamamagitan nito, nakikibahagi si Genta sa hand-to-hand na labanan at nataman ang balikat ng target gamit ang kanyang katana, ngunit ang matigas na balat ay nakatiis sa welga ng hindi nabutas. Bukod dito, bagamat iniiwasan niya ang counterattack, ang balikat ng sentry ay nilaslas ng isang katana. Nakatayo pa rin, idiniin ni Genta ang kanyang binti upang bigyan ng espasyo ang kanyang paghiwa sa demonyo. Binubuksan ng maniobra na ito ang kinakailangang puwang para sa mapilit niyang hampasin ang braso ng kaaway. Sa pagkakataong ito, hindi sapat ang matigas na balat ng nilalang, at naputol ang braso nito pagkatapos ng walang humpay na pagpupumilit ng umaatake. Malinaw, ang demonyo ay may isa pang braso, kaya ginagamit ito upang subukang hampasin ang kalaban, na nakatakas ng medyo nahihirapan, na may dugong umaagos na parang talon mula sa nawawalang braso. Dinampot ng demonyong halimaw ang nahulog nitong braso mula sa lupa at kinikilala na magiging masaya ito gaya ng naisip niya. Siya nga pala, nagkomento siya na ang mga demonyo ay maaaring mabuhay ng isang siglo habang ang mga tao ay nabubuhay lamang ng isang bahagi nito, ngunit ang mga tao ay maaaring dayin ang bilangguan ng oras sa pamamagitan ng pagpasa ng kanilang mga pangarap at mga diskarte sa mga susunod na henerasyon, na talagang kaakit-akit. Dahil sa sinabi niyan, gustong maunawaan ng demonyo kung bakit ginagamit ng taong ito ang espadang ito, marahil para hamanin ang kanyang kalikasan at makaipon ng kapangyarihan. Ngunit sa anong dulo, ipinaliwanag ni Genta na ito ay para sa kanyang mga tao, na hinahati niya sa kalahati ang lahat ng nagbabanta sa integridad ng mga pinanggako niyang protektahan. Samantala, ang demonyong sumalakay sa bahay ni Suzoni ay nagtanong kung alam ng babae kung ano siya. Alam na alam ni Suzoni na ito ay isang demonyo, ngunit sa kanyang pagtataka, sinabi sa kanya ng nilalang na sila ay talagang mga demonyo. Nang hindi nagbibigay ng mga paliwanag, nakita ng mananalakay ang bata na mahigpit na nakahawak sa mga damit ni Genta at ipinapalagay na ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapatid ang dahilan kung bakit siya naging tao, at na dapat itong maging isang napakatapat na tagapagtanggol upang maipadama sa batang babae ang ganoong paraan. Nagtataka, si Suzoni ay napuno ng kagalakan at lumapit sa demonyo upang kumpirmahin na si Genta ang lahat sa kanya sa mundong ito. Pagkatapos ay lumuhad ang nilalang para sabihin sa kanya na may gustong manakit sa kanyang kapatid, at mahalaga para kay Suzoni na gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan siya dito.
Tinanong ni Suzoni kung ano ang mga kapangyarihan nito, at ipinaliwanag ng demonyo na kailangan lang siyang sundan ng bata. Pagkatapos ng lahat, ang mga demonyo ay hindi kailanman nagsisinungaling, kaya hindi na kailangang mag-alala, walang makakasakit sa batang babae. Ganun pa man, tinanggihan ni Suzoni ang proposal dahil, kahit sumumpa ang demonyo na ito na hindi siya sasaktan, maaari pa rin itong saktan ang kanyang kapatid. Hinawakan ng demonyo ang noo ni Suzoni para magbago ang isip niya. Ang paggalaw na ito ay nagpukaw ng isang pangitain sa isip ni Suzoni, at sinimulan niyang makita sina Shirayuki at Kiyomasa sa isang napakakilalang sandali. Ang eksena ay nagpapainis sa bata, kasama ang pressure na ginagawa ng black magic na ito. Ipinaliwanag ng demonyo na kaya niyang ibahagi ang hinaharap sa iba. Gayunpaman, dahil hindi naniniwala ang bata sa kanyang nakita, hiniling ng demonyo sa kanya na pumunta at makita para sa kanyang sarili. Pagkatapos, sa wakas, iniabot ni Suzoni ang kanyang kamay sa mananalakay. Sa puntong ito, bagamat may magandang atake ang ginawa ni Gente sa kalaban, hindi siya nagpapanatili ng kalamangan sa labanan, at ang laban ay tila naging pabor sa kanyang kalaban. Sa isang maikling paghinto sa labanan, pagkakataon na ng lalaki na magtanong kung bakit nananakot ang demonyo sa mga tao. Ipinaliwanag ng halimaw na ang kanyang lahi ay umiiral upang matupad ang isang layunin, at ang kanyang layunin ay sa lugar na ito. Hanggat gusto niyang gumawa ng isang bagay na naiiba mula dito, ito ay imposible lamang, dahil ang isang tao ay hindi maaaring lumaban sa sariling kalikasan. Sa makatuwid, sinabi ni Gente na hindi siya magpapakita ng awa, na pinaniniwalaan ng demonyo na pinakamatalinong pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, hindi magiging matalino na panatilihing buhay ang isang nilalang na may kakayahang limunin ang iba pang mga demonyo upang palakasin ang mga kalamnan nito sa mga antas na walang katotohanan. Sa sinabi niyan, ang kanang braso ng halimaw ay naging triple ang laki, at isang suntok lamang mula sa malakas na puwersa ay kayang mapunit ang braso ni Genta. Sa kabila ng trahedya, sinubukan ni Genta na panatilihin ang takbo ng atake, ngunit kinagat ng demonyo ang kanyang talem at binali ito sa kalahati. Sa sandaling iyon, napalitan ng takot ang tingin ni Genta, ngunit sa matinding determinasyon, hinawakan niya ang sirang talem sa hangin at itinulak ito sa katawan ng kanyang kalaban, na nagpabagsak sa higanteng iyon minsan at magpakailanman. Nang walang lakas na bumangon, sinabi niya na, sa kabila ng lahat, natupad niya ang kanyang kapalaran. Ang kanyang kasama ay may regalo ng clairvoyance, at nakita niya ang 100 taon sa hinaharap, kapag ang isang masamang Diyos na namamahala sa mga demonyo ay darating sa Kadono. Iyon ay kung paano nila natuklasan na ang pinaka-promising na nilalang sa kanilang mga species ay naninirahan mismo sa nayo na ito, at iyon ang dahilan kung bakit dumating ang talunang demonyo sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Genta na ang halimaw ay nagsasalita tungkol sa kanyang kapatid, ngunit ito ay isa pang masakit na sorpresa. Sa sandaling iyon, sa isang mahinang atake, ginamit ng demonyo ang kanyang naputol na braso upang sunggaban ang kalaban habang inaalala ang sinabi ni Gente tungkol sa paghawak ng kanyang espada upang protektahan ang mga mahal niya. Kung isa sa alang-alang iyon, gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kapag ang isa sa mga taong ito ay hindi nakarapat-dapat sa proteksyong iyon. Kung ganoon, sino ang hahawi sa kalahati ng Sentinel? Samantala, sinasamantala ni Kiyomasa ang sandali ng katahimikan upang i-enjoy ang oras kasama ang kanyang magiging asawa, bagamat nag-aalala siya kay Gente sa bawal na kagubatan. Pagkatapos, binanggit ng lalaki sa mukha niya na baka nag-aalala ang asawa niya kung marinig ni Gente na may ginagawa silang ganito. Nang marinig ito, naalala ni Shirayuki nang sinabi ng kanyang mahal sa buhay, na magkahawak kamay sa kanya, na susundin niya ang mga yapet ni Motoero. Sa pangitain na ito sa kanyang ulo, umiiyak siya ngunit sinabi sa kanyang asawa na pinili niya ang landas na ito para sa kaligtasan ng Kadono. Pagkasabi noon, tinanggal niya ang kanyang Atsukihime attire at dahan-daang lumapit kay Kiyomasa. Siya, na umaatras, ay iniisip na ang kanyang asawa ay kumikilos na parang baliw, ngunit hawak pa rin ni Shirayuki ang mukha ng lalaki upang ikis siya. Sa pagkakataong iyon ay personal na pinatunayan ng mga demonyo kay Suzoni na nagsasabi siya ng totoo, dahil kasama niya ang bata para lang ipakita sa kanya iyon. Samantala, bumangon si Genta mula sa lupa, inulit sa kanyang sarili na hindi siya masasawi.
Sa pagtingin sa paligid, nawala ang demonyo, kaya ang lalaki ay nagmamadaling umuwi upang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Mula roon, habang natatanaw niya ang nayon mula sa malayo, nagliyab ang Kadono, ngunit hindi nito napigilan ang Sentinel. Tinanong ni Suzoni ang prinsesa tungkol sa kanyang nakita, dahil naniniwala siyang mahal ni Shirayuki ang kanyang kapatid. Habang nagrereklamo ang babe na lagi niyang ginagawa ang lahat para matulungan ang kaibigan niyang manatili sa piling ni Genta, lumabas ang mga eksena ng kanyang kapatid na tumatakbo sa lungsod. Inamin ni Suzoni na ang makita si Shirayuki na may kasamang ibang lalaki ay ang huling trigger, at kinikilala ng prinsesa na ang bata ay palaging mahal na mahal ang kanyang kapatid, hanggang sa ipagpilitan ang kanyang sariling pisikal at mental na paglaki upang manatili ang kanyang maliit na kapatid na babae. Sa anumang kaso, nagsisisi ang Etsukihim, ngunit ang totoo ay isa lang ang maaari niyang maging sa sandaling ito upang mapanatili ang legacy ng Kadono, lalo na't ito ang tanging paraan upang masekliyan ang nararamdaman ni Gente para sa kanya. Sa panig niya, hindi makapaniwala si Suzoni sa mga salitang iyon at itinatampok niya na inalis ni Shirayuki ang lahat ng gusto niya, itinapon ang lahat para sa isang grupo ng mga estranghero. Hindi mapakali, ang bata ay nagsimulang magdusa ng pisikal habang nakikita niyang namali ang kanyang buhay, at ang pagdurusa na ito ay naging dahilan upang matanggal niya ang benda mula sa kanyang kanang mata, na inilantad ang inaalihan ng demon organ na iyon kasama ang isang nakakatakot na poster. Sinusubukan pa rin ng prinsesa na bigyang katwiran ang sarili, ngunit sinabihan siya ng batang babae na isara ang kanyang bulok na bibig. Sinasamantala ng demonyo ang pagkakataon upang palakasin na siya ay tama sa lahat ng panahon, at na si Genta ay palaging nakikipaglaban para sa isang babae na inihagis ang kanyang sarili sa mga bisig ng ibang lalaki sa unang pagkakataon. Sa harap ng mga katotohanan, ipinapayo ng nilalang kung ano ang magpapagaan sa pakiramdam ni Suzoni, ang pagpaslang kay Shirayuki. Sa sinabi nito, ang isang madilim na layer ng enerhiya ay sumasakop sa silid at umaatake sa mag-asawang tao. Di nagtagal, ipinakita ni Suzoni ang isang dalagang anyo ng kanyang sarili, ngayon ay isang demonyo, sabik sa pagkasawi ni Shirayuki sa buong pagkatao niya. Nagmamadali si Kiyomasa upang kunin ang banal na espada na Yurei, ngunit pinatalsik ng mas may karanasang demonyo ang Sentinel upang mapanatili ang alitan sa pagitan ng dalawa. Pagkatapos, ang suntok na natanggap ng lalaki ay naging sanhi ng paglipad ng espada sa paanan ni Suzoni, at ang tagapagturo ng batang babae ay nangatuwiran na si Shirayuki ay magiging masaya na masawi sa pamamagitan ng talim na iginagalang ng kanyang mga tao. Sa pamamagitan nito, inilabas ng entidad ang Sentinel at iniwan ang maliit na batang babae upang harapin ang prinsesa ng mag-isa. May ngiti sa kanyang mukha, inalabas ni Suzoni ang Yurei at siguradong magiging masaya ito. Sa sandaling iyon, sa wakas ay dumating si Genta at niyakap ng mahigpit ang kanyang minamahal. Ngunit nabigo ang Sentinel sa kanyang pangunahing misyon na protektahan ang Etsukihim, dahil sa sandaling magkayakap ang dalawa, humiwalay ang ulo ni Shirayuki sa kanyang katawan. Lumapit si Suzoni habang hawak ang ulo ng babae at ipinagdiwang ang pagbabalik ng kanyang kapatid. Ang eksena ay agad na nagpatroma sa lalaki, na nakikita ang isang eksena sa kanyang ulo ng lahat ng naranasan niya kasama ang babaeng mahal niya. Kasabay nito, ang kanyang mahal na maliit na kapatid na babae ay paulit-ulit na inaatake ang katawan ni Shirayuki habang tumatawa, dinadaig ng puot at matinding kalituhan. Sinubukan ni Genta na tamaan si Suzoni gamit ang kanyang espada ngunit hindi ito nagtagumpay. Matapos makatakas sa welga, nagpapakita na lumipat si Suzoni sa pagitan ng maliit na batang babae na dating siya at sa demonyong naging siya. Sa paniniwalang kaharap niya ang kanyang kapatid, tinanong ni Genta kung bakit niya ginawa ito, ngunit hindi maintindihan ni Suzoni kung bakit siya malungkot. Pagkatapos ng lahat, pinaslang niya ang prinsesa para sa kanya at dapat ay nakangiti siya dahil ikakasal siya sa ibang lalaki. Dahil naayos na ang lahat, gustong-gusto ng batang babae na umuwi pagkatapos ng labis na enerhiya sa problemang ito. Hindi mapakali at nauutal, idiniin ni Genta na ipinagkanulo ni Suzoni ang mabubuting tao ng Kadono, na nagpalaki sa kanila na parang bahagi sila ng kanilang pamilya. Ang kanyang kapatid na babae ay umabot sa punto ng pagpaslang kay Shirayuki, ngunit sa kabila ng ginawa niyang iyon, iniisip lamang niya kung gaano siya kapagod at gusto nang umuwi. Sa sandaling iyon napagtanto ni Genta na wala na ang kanyang nakababatang kapatid na babae.
Sa pamamagitan ng mga alaala ng dating Suzoni sa kanyang isip, siya ay nagdurusa mula sa malupit na katotohanan. Halos nasa estado ng kabaliwan, muling inatake ni Gente si Suzoni sa kabila ng walang paniniwala sa susunod na gagawin. Pagsuko sa akto, siya ay nagpakawala ng tawa ng kawalan ng pag-asa at nakakaramdam ng kalunos-lunos sa panonood ng kanyang buhay na dumaan sa kanyang mga daliri. Gayunpaman, habang ang kanyang braso ay sumasailalim sa isang demonyong reaksyon, naalala ng Sentinel na mayroon pa ring natitira para sa kanya sa mundong ito, ang kanyang pagkamuhi sa lahat-lahat ng bagay. Nataranta si Suzoni at sinubukang ipaliwanag na pinaslang lang niya ang babaeng iyon dahil akala niya ito ang gusto ng kanyang kapatid, ngunit sinabihan siya ni Gente na tumahimik. Pagkatapos, ipinapalagay ni Suzoni na iiwan siya ng kanyang kapatid tulad ng ginawa ng iba. Akala niya ay iba si Genta, at sa lahat ng tao, siya lang ang hindi aalis sa tabi niya. Ngunit kung hindi niya kayang panatilihin ang kanyang katapatan sa isang taong laging nagmamahal sa kanya higit sa lahat, pagkatapos ay wala ng kabuluhan ang mundo. Dahil dyan, nabigla si Suzoni at mabilis na umatake sa paligid ng shrine sa hindi makontrol na paraan. Sa wakas, nagbabalak na tapusin ang kanyang kapatid, itinulak niya ang kanyang kamay sa tiyan nito. Ngunit kapag sinubukan niyang bunutin ito, na-stuck ito. Kusa pala na pinatigas ni Genta ang kanyang mga kalamnan upang mapanatili ang kanyang kapatid sa ilalim ng kanyang kontrol, at pagkatapos ay maaari niya itong durugan. Habang bumababa ang braso nito patungo sa dalaga, lumabas ang eksenang nilapit niya ang noo niya para tamaan ng kapatid niya. Ngunit sa pagkakataong ito, buong lakas at walang awa na sinaktan ni Gente si Suzoni. Hindi na kontento, sumunod ang pangalawang atake, mas malakas pa kaysa sa una. Gayunpaman, ang demonyong nag-iimpluwensya kay Suzoni ay inilagay ang sarili sa harapan upang makuha ang epekto at iligtas ang batang babae. Sa kanyang katawan na halos mabutas ng lahat ng puwersang iyon, ang nilalang ay ngumingiti habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang mga labi habang si Suzoni ay tumungo sa labasan ng santuwaryo, at ipinapahayag na kinamumuhian niya ang lahat mula ngayon. Sa makatuwid, dudurugan na lang niya ang lahat ng bagay na umiiral sa mundong ito. Ang mga tao, mga bansa, at anuman ito ay sisirain niya. Mas mabuting tandaan ni Genta ang mga salitang iyon dahil, gaano man katagal ang lumipas, isang araw ay babalik si Suzoni upang bisitahin ang kanyang kapatid sa huling pagkakataon bago ito tapusin. Sa pag-alis ng dalaga, tumatawa ang babaeng demonyo habang kumakanta ng tagumpay, dahil sa wakas ay natupad na niya ang kanyang layunin. Galit na galit, kinwestiyon ni Genta kung paanong ang layunin ng kasuklam-suklam na nilalang na ito ay maaaring maging isang walang kabuluhang pagdaloy ng dugo, ngunit ang entidad ay walang pagsisisi sa pag-amin na ito nga. Sa pamamagitan ng paraan, nakita niya ang hinaharap, at sa hinaharap na ito, ang mga oras ay mabilis na magbabago. Ang kadiliman ay liliwanagan ng mga tao, at ang liwanag na ito ay magnanakaw sa tahanan ng mga naninirahan sa mga anino, na gagawing mga demonyo ang walang iba kundi mga alamat ng mga lumang araw. Alinmang paraan, maaari siyang masawi ng mapayapa, dahil ligtas ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid. Pagkasabi noon, ang demonyo ay naglahong parang alikabok sa hangin, at nagsimulang bumuhos ang ulan sa nayon ng Kadono. Hinawakan ni Genta ang katawan ni Shirayuki, dahan-daang iniisip ang malupit na katotohanan. Matapos ang lahat ng mga taon ng pawis at pangako, ang kanyang tungkulin bilang isang sentinel ay natapos doon, bilang isang totoo at hindi maiiwasang kabiguan. Nakaramdam ng pagmamahal sa prinsesa at sakit sa pagkawala nito, si Genta ay nagpakawala ng iyak na sinasabayan ng lakas ng ulan. Nasira ang bukang liwayway kasama ang Kadono. Na trauma, tinatali ang kanyang sandals, nakita ni Genta ang kanyang pamilya na naglalaro sa bakuran. Tumanggo ang imahe sa kanyang isipan nang umalis siya sa kanyang bahay, kung saan naghihintay ang punong nayon na may kasamang pagbati. Sinamantala ng Sentinel ang pagkakataong ipahayag na aalis siya sa nayon upang simulan muli ang kanyang buhay, at maghanda upang harapin ang demonyong Diyos na maghahadges ng kanyang galit sa lupain. Tinanong ng hepe kung talagang susuko siya sa galit at tatapusin ang sarili niyang kapatid, sa hinala niyang hindi iyon ang ninanais ng puso ng binata. Sumagot si Genta na si Suzoni ay ang kanyang pinakamamahal na nakababatang kapatid na babae, ngunit mahal din niya si Shirayuki, at hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan na siya ay pinaslang nang wala siyang magawa. Sa sandaling iyon,
Inamin ng lalaki na siya ay natupok ng masamang hangarin na nagsalita sa pamamagitan niya, na pinayuhan siyang tapusin si Suzoni. Gayunpaman, kung maaari, nais niyang makahanap ng mapayapang paraan mula sa labanang ito. Bilang tugon, inakala ng pinuno na ngayong naging demonyo na ang bata, ang dugong tumutulo mula sa kanyang espada ang kanyang pakialam, ngunit tila may kapirasong tikas pa rin sa kanyang kaluluwa. Magkagayunman, ibinigay ng matanda sa binata ang Yurei at hiniling na banutin ito. Si Genta ay sumunod sa kahilingan at inihayag ng punong nayon bilang bagong tagapagdala ng sagradong espada, na nangangahulugang dapat sundin ang tradisyon, na idinagdag ang kanji para sa kabalyero sa pangalan ng Sentinel. Mula ngayon, si Genta ay tatawaging Jinya. Inakala ng binata na hindi siya karapat-dapat sa gayong karangalan, ngunit pinaalalahanan siya ng pinuno na natapos na ang linya nito, kaya't ang espada ay mag-iipon na lamang ng alikabok sa dambanang iyon. Mas mabuting iwan ito sa sentinel ng isang prinsesa. Pagkatapos ng lahat, sa paraang ito ay makakapagpahinga siya ng mapayapa. Dahil doon, lumuhad ang pinuno sa bagong ginawaran na Jinya at humingi ng tawad, dahil dati na niyang alam ang tungkol sa pagmamahal ng binata kay Shirayuki. Ngunit kasabay nito, alam din niyang mahal siya ni Kiyomasa, bagamat sinabi niyang para sa ikabubuti ng Kadono ang kanilang pagsasama. Ang totoo ay inayos niya ang kasal para makitang masaya ang kanyang anak. Kaya, sa kabila ng masasakit na salita na narinig niya, kinomfort ni Genta ang pinuno ng nayon. Sa pamamaalam, sinabi ng pinuno na kung ang Sentinel ay naglalayon na muling bisitahin ang Kadono ng maraming buwan mula ngayon, ang pinakamaliit na magagawa niya upang makabawi ay ang magtayo ng isang dambana bilang parangal sa bagong Jinya. Ang sagradong lugar na ito ay tatawaging Genta Shrine, at bagamat ang mga tao at ang kanilang mga bayan ay hindi nagtatagal gaya ng mga demonyo, may mga bagay na magagawa natin sa ating maikling buhay na higit pa sa pagsubok ng panahon. Di nagtagal, bago tuluyang umalis ang mandirigma, nagpakita si Chitoshi upang sabihin na sa kanyang mga mata, si Genta ay siya pa rin ang dating tao. Dahil doon, nangako si Genta na babalik siya sa lalong madaling panahon at hiniling sa dalaga na magtabi ng ilang isobaki para sa kanya pagdating ng oras na iyon. Sa kanyang pagpunta sa kanyang bagong paglalakbay, iniingatan niya ang kanyang mga mata mula sa araw na sumunog sa kanila at sa wakas ay natuklasan kung bakit ang mga demonyo ay tila nasisiyahan na matupad ang kanilang mga layunin. Nang hindi ibinunyag ang kanyang natuklasan, naisip niya na ang 100 taon ay tila isang mahabang panahon. Pagkatapos ay narating niya ang miko ng isa pang dambana. Iniisip ang sarili, pinag-isipan ng babae na hindi niya akalain na may kinalaman sa kanya ang mga pangyayari mula sa malayong nakaraan. Ngunit tila ba ang mga luha sa mukha ng lalaking ito ay direktang nauugnay sa dahilan kung bakit siya naroon sa mga sandaling iyon. Sa lalong madaling panahon, malalaman ng babaeng ito ang tungkol sa mahabang paglalakbay na kinabuhay niya sa nakalipas na 100 taon. Susunod, lumipat tayo sa taong 1850 sa lungsod ng Suga, kung saan binati ng isang dalaga ng magandang umaga ang isang lalaking nagngangalang Zenji, na pinupuri ang kanyang kagandahan sa napakagandang umaga. Binanggit ng isa pang kasamahan ang katapangan ng lalaki sa pakikipagmabutihan sa babae sa sikat ng araw. Laging nasa mabuting kalooban, binaliwala ito ni Zenji at bumalik sa kanyang trabaho sa tindahan ng Sogaya. Sa loob, humihingi siya ng tawad sa amo dahil sa pagiging huli. Ang amo, na nakatayo sa harap ni Genta, bagaman hindi alam ni Zenji kung sino ito, ay hiniling sa kanya na punan si Genta sa mga detalye. Laging kaakit-akit, ipinakilala ng binata ang kanyang sarili bilang isang empleyado ng tindahan ng Sogaya, at ipinakilala ng Sentinel ang kanyang sarili bilang Kinya. Ibinahagi ni Kinya na napag-usapan ni Gyuzo ang tungkol sa isang adopted daughter na mahal niya, at natatakot na baka ang kanyang buhay ay banta ng isang demonyo na kailangang talunin. Napansin ni Zenji na kakaiba na walang binanggit ang amo na mas tiyak, kaya inilalatag niya ito para sa mandirigma. Si Kinya ay tatanggapin bilang bodyguard para kay Nacho, ang anak ni Gyuzo, na malapit ng mag-13 years old. Ayon sa batang babae, sinasabing nakakita siya ng demonyo sa labas ng kanyang bintana na nagsasabing, "Ibalik mo sa akin ang aking anak na babae." Naturally, ipinapalagay nila na gustong agawin ng demonyo ang batang babae, na naniniwalang siya ang kanyang anak. Speaking sa babae,
pumasok siya sa kwarto na galit kay Zinji na para bang nagsasabi siya ng kalokohan tungkol sa kanya sa estranghero. Nang makita na ang batang babae ay nagbabanta na sabihin ito sa kanyang ama, ang empleyado ay humingi ng tawad. Habang si Nacho ay nagreklamo na ang bodyguard na kinukuha ay tila napakabata, ipinakilala ni Kinya ang kanyang sarili, ngunit pinutol ng batang babae ang maliit na usapan at sinabihan ang lalaki na umalis, kumbinsido na siya ay isang manlilinlang na sinasamantala ang sitwasyon upang kumita ng mabilis. Nagsabi si Zinji na ang kanyang ama ang personal na pumili ng mandirigma, ngunit ang batang babae ay hindi interesado sa kwentong iyon, na kinasusuklaman ang ideya ng pagkakaroon ng isang Ronin bilang isang personal na tagapagtanggol. Sa makatuwid, ang kanyang pamilya ay hindi magbabayad ng isang sentimo para sa mga serbisyo ng lalaking ito. Habang umalis si Nacho, sinubukan ni Zinji na balewalain ang nangyari, ngunit hindi ito nagtagumpay. Sa gabi, ang anak na babae ng amo ay nakaupo sa kanyang kama, nag-iisip, hanggang sa lumapit si Zinji mula sa kabilang bahagi ng pinto, kung saan tanging ang kanyang silhouette lang ang nakikita. Kapag natakot na ang matigas ang ulo na babae sa bodyguard, nagpasya siyang kumilos siya bilang pansamantalang repellent ng kaaway. Malinaw na pinahahalagahan ang katapangan at empatiya ng lalaki, pinananatili ng batang babae ang kanyang pagsuway at mga komento na tiyak na iniisip ng empleyado na nagsisinungaling siya tungkol sa lahat. Dahil hindi ito itinanggi ni Zinji, napagpasyahan niya na kahit ang kanyang ama ay hindi naniniwala sa kanya, kung hindi siya kukuha ng kakaibang Ronin para sa kanyang proteksyon. Sa kanyang sinabi, iginiit ni Zinji na ang bata ay nagkakamali, dahil ang amo ay lubos na nagmamalasakit sa kanyang anak na babae at ginagawa ang lahat upang matiyak ang kanyang kapakanan. Nakayuko ang ulo, nakipagtalo si Nacho na hindi siya ang tunay na anak ng kanyang ama hanggang sa biglang, narinig niya ang isang demonyo at nakakagambalang boses sa kanyang isip na nag-uutos sa bata na ibalik. Sa una, si Zinji ay nalilito at sinusubukang maunawaan kung ano ang nangyayari, ngunit sa pagkakataong ito ang masamang pagpapakita ay nagpakita sa kanyang harapan, na walang pag-aalinlangan. Kaagad, sinabihan ng lalaki ang babae na manatili sa kanyang silid habang binubuksan niya ang pinto upang makita ang nakakatakot na figure na humihingi sa kanyang anak na bumalik. Kahit na siya ay paralisado sa takot, sinubukan ni Zinji na bigyan ng katiyakan ang anak na babae ng amo, ngunit ang totoo ay malapit na siyang maabot ng demonyo, at hindi maganda ang kalalabasan. Gayunpaman, sakto namang dumating si Kinya para putulin ang kanang kamay ng nilalang bago pa nito mahawakan ang binata. Nananatiling kalmado, tinanong ng sentinel ang pangalan ng halimaw, ngunit walang tugon, ang gusto lang nito ay bumalik ang anak nito. Ang pagkabigo sa hindi pagkamit ng gusto nito ay lalong nagpapataas ng galit nito. Nang makitang hindi niya makuha ang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon, hinati ni Kinya ang demonyo sa dalawa gamit ang matalim na gilid ng yeray. Sa sandaling iyon, nakapagsalita si Zinji ng isang hindi gaanong magalang na paraan habang si Nacho ay nagbukas ng pinto at nakitang ito ay ang parehong Ronin gaya ng dati. Nang walang seremonya, tinanong ng eskrimador kung magkano ang babayaran niya para sa kanyang serbisyo, ngunit ang dalaga ay natulala pa rin sa nilalang, kaya't gusto niyang malaman kung ito ay nasawi. Ipinaliwanag ni Kinya na ang mga demonyo ay nawawala sa isang puting hamog kapag sila ay nasawi, ibig sabihin, ang isang ito ay babalik sa susunod na araw. Pinasalamatan ni Zinji ang Ronin sa pagliligtas ng kanyang buhay at nabanggit ang paksa ng posibleng pagbabalik ng nilalang, umaasa na ang lalaki ay maaaring manatili sa malapit. Tinitiyak sa kanya ni Kinya na gagawin niya ito, pagkatapos ay humingi ng higit pang impormasyon tungkol kay Nacho, dahil ang mga salita ng demonyo tungkol sa pagbabalik sa kanyang anak na babae ay naging dahilan upang mausisa siya. Ipinaliwanag ni Zinji na ang mga biolohikal na magulang ni Miss Nacho ay bahagi ng malaking pamilya na mayroon ang amo, ngunit nasawi sila. Kaya, si Kinya ay hindi dapat mag-alala dahil ang maliit na batang babae ay hindi pinanganak ng isang demonyong nilalang, lalo na't hinding-hindi siya aampanan ng amo kung siya ay demonyo, dahil ang kanyang sariling asawa ay pinaslang ng isa sa mga halimaw na ito. Sa araw na iyon, tumakas ang kanyang anak at hindi na muling nakita, at ang katotohanang sinira ng mga demonyo ang kanyang buhay ay nagdulot ng matinding puot kay Gyuzo para sa kanilang lahat. Nang maglaon, kumain si Gyuzo kasama ang kanyang ampon na anak na babae. Tapos, tinatanong niya kung okay lang ba siya sa bodyguard na kinuha niya.
Kinumpirma ni Nacho na ayos lang, bagamat narinig niyang masama ang lalaki. Mukhang hindi siya isa sa mga masamang inaakala niya. Bukod pa rito, nagtitiwala siya sa hatol ng kanyang ama at nagpapasalamat siya sa kanyang pagmamalasakit. Si Gyuzo naman ay naniniwala na ang sinumang disenteng kamag-anak ay gagawin din iyon. Tinanong ni Nacho kung bakit kinuha ng kanyang ama ang partikular na lalaking iyon, at ipinaliwanag ni Gyuzo na nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa mga demonyong gumagala sa paligid ng Edo kamakailan. Kasabay nito, ang mga alingaw-ngaw na ito ay nagsasabi na mayroong isang tao na may kakayahang talunin ang mga halimaw na ito gamit lamang ang kanyang espada, at ang lalaking iyon ay ang Ronin. Ang kanyang reputasyon ay nagsasalita para sa kanyang sarili, kaya si Gyuzo ay nagtitiwala sa kanya at naniniwala na walang mas mahusay na opsyon para sa trabahong ito. Nang marinig ito, nasiyahan si Nacho na maunawaan na ang kanyang ama ay tunay na naniniwala sa kanyang sinabi tungkol sa isang demonyo na nagpapakita. Kapag umaga na, ang mag-ama ay nagbabahagi ng sandali ng pagmamahal. Binanggit ng batang babae na ang mga horror story ay may iba't ibang anyo, maging ito ay mga salaysay lamang, kwentong bayan, at lahat ng iba pa, tulad ni Chimamoryo, ang multo ng mga willow, ang mga dambuhala, at ang alamat ng ulo ng baka. Sa lahat ng kwentong ito, walang nakakatakot kay Nacho. Sa sinabi nito, naalala niya ang mga komento ng mga kasambahay tungkol sa nangyari sa kanilang amo. Naaawa sila sa kanya dahil nawalan siya ng asawa sa isang demonyo, at inagaw pa ng isa pang demonyo ang kanyang anak. Sa kabila nito, naniniwala pa rin ang amo na babalik ang bata kaya naman babae ang inampun niya sa halip na lalaki. Noong gabing iyon, sinasalamin ni Nacho na ang pinaka-nakakatakot na bagay sa buhay ay palaging ang hindi pinapansin na katotohanan. Sa pag-iisip nito, binuksan niya ang pinto sa silid kung saan nakaupo sina Zenji at Kinya, na nagbabantay. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Zenji doon, at pabiro niyang sinagot na umaasa siyang magkaroon ng pagkakataon na sumikat ang kanyang pangalan at makabawi sa pagkakamali ng kahapon. Dahil ang babae ay tila hindi nababahala dito, napagpasyahan niya na hindi siya nito patatawarin anumang oras sa lalong madaling panahon, ngunit tiniyak sa kanya ni Nacho na gagawin niya ito hanggat dinadala siya ng binata sa isang cool na lugar. Tungkol dito, ipinangako ni Zenji na ito ay isang misyon na kanyang magagawa. Natutuwa, tinanong ni Nacho ang pangalan ng Ronin at sinimulan siyang tawaging Kinya sa sandaling malaman niya ito. Ayon sa kanya, labis na hinahangaan ng kanyang ama kung ano ang kayang gawin ng mandirigma, kaya nagpasya siyang magtiwala sa kanya. Sinabi ni Kinya na ang bata ay labis na nagmamalasakit sa kung ano ang iniisip ng kanyang ama, at ipinaliwanag niya na ito ay kitang-kita mula noong binigyan siya ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito, tiniyak ng Ronin sa kanya na ang ama ay lubos na nagmamalasakit sa kanyang anak na babae, at siya ay nagtapos sa pagsasabi ng paksa tungkol sa nawawalang anak ni Gyuzo. Ngunit agad na pinutol ni Nacho ang usapan, sumisigaw na wala siyang alam tungkol sa ibang bata na tumakas. Humihingi ng paumanhin si Kinya sa pagbanggit ng paksa habang tinatanong ni Nacho kung posible bang magkaroon ng sanggol ang demonyo sa isang tao. Pinatunayan ni Kinya na pwede, pinapaisip ang maliit na batang babae na isaalang-alang na siya ay talagang pag-aari ng demonyong iyon. Gayunpaman, sinabi ng lalaki na ang nilalang ay hindi niya kamag-anak, dahil alam niya kung sino ang nilalang, dahil ang dalawa ay may maliit na kasaysayan na magkasama. Susunod, isiniwalat ng gwardya na maraming paraan upang maipanganak ang mga demonyo. Ang isa ay sa pamamagitan ng natural na kapanganakan, tulad ng mga tao, ngunit maaari rin itong mangyari kapag ang isang demonyo ay lumabag sa katawan ng isang tao para sa kasiyahan. Bukod dito, ang mga halimaw na ito ay maaaring isipin sa wala sa pamamagitan ng matinding kapangyarihan ng mga emosyon, lalo na ang pinakamadilim na emosyon na maaari nating taglayin, tulad ng galit, sama ng loob, or paninibugho. Ang mga damdaming ito, kung naipon, ay nag-i-internalize hanggang sa punto ng coagulating hanggang sa kalaunan, sila ay magkakaroon ng solidong anyo. Habang nagsasalita si Kinya, nangyayari itong kaganapan sa harap nila. Nang hindi binabago ang kanyang postura, na kumpleto niya na ang mga demonyong ipinanganak sa ganitong paraan ay halos nagsasalita na mga demonyo na may laman na shell. Nang ganap na nabuo ang halimaw, tinanong ng Ronin ang pangalan nito. Gayunpaman, dahil iginigiit lamang nito na nakawin si Nacho,
ipina-immobilize ng bodyguard ang kalaban at ipinapalagay na hindi ito sapat na matalino upang sagutin ang tanong. Kaya, tinanong ni Kinya kung gusto ni Nacho na tapusin niya ang demonyo dahil kung hindi iyon mangyayari, tiyak na babalik ito. Kung tutuusin, ang emosyon ng bata ang nagsilang sa bagay na ito, bilang tugon sa kagustuhan ni Nacho, ang pagnanais na magdulot ng malaking kaguluhan upang ang kanyang pinakamamahal na ama ay ituon ang lahat ng atensyon sa kanya. Isinasaalang-alang na ang batang babae ay nais na tretuhin bilang ang tunay na anak ng lalaki, at ngayon ay isang demonyo na kumikilos na parang ito ay ang kanyang ama or ina, na kung saan ay napaka-convenient. Nang marinig ito, tinakpan ni Nacho ang kanyang mga tainga at sinabihan ang Ronan na huminto sa pagsasalita, ngunit sa loob, naiintindihan niya kung bakit ang demonyong ito ay napakakilabot at nakakatakot. Higit pa rito, ipinahayag ni Kinya na ang pagpaslang sa demonyong ito ay maaaring hindi sapat upang ganap na maalis ito, at natanging sa pagharap ni Nacho sa mga damdaming ito ay maaaring mangyari ito. Desperado, nagtanong ang bata kung paano niya ito magagawa. Pagkatapos, ipinaliwanag ng gwardya na ito ay simple, dapat lang nasabihin sa kanya ni Nacho na tapusin ang kaaway. Dito, iniisip ng babae na ipinikit niya ang kanyang mga mata sa mga bagay na ayaw niyang makita, kaya itinatago ang kanyang kahinaan, at lahat ng ito para sa pananabik na mahalin. Gayunpaman, hindi siya naniniwala na mahal talaga siya ng kanyang ama, na nagpaisip sa kanya na makukuha lamang niya ang atensyon nito kung may dumating na demonyo na nagsasabing anak niya ito. Ang puso ni Nacho ay napuno ng mga negatibong damdamin, at ito ay naging totoo na parang siya ang demonyo. Sa makatuwid, ang kailangang tapusin ay ang kanyang sarili. Nilinaw ni Zinji na ito ang pinakadakilang kalokohan, dahil kahit na ang halimaw ay nilikha mula sa kanyang damdamin, hindi iyon ang pinakamahalagang bahagi. Dahil alam na alam niya kung paano mahal ng mag-ama ang isa't isa higit sa lahat, ang problema ay wala sa kanilang dalawa ang magaling magsalita. Kaya, dapat magsikap si Nacho na buksan ang kanyang puso ng taos-puso. Kaya naman, habang umaagos ang luha sa mukha ng babae, inutusan niya si Kinya na tapusin ang nilalang. Sa sandaling hinugot ng mandirigma ang kanyang espada, tiniyak ng babae na ang kanyang dating pagkatao ay maiiwan at hindi na niya maiipon ang kanyang masamang damdamin sa takot na harapin ang katotohanan. Nang walang anumang kahirapan, tinusok ng Ronan ang target gamit ang isang yari at tinapos ang tunggalian. Tapos na. Tulad ng sinabi niya na mangyayari, binalot ng puting hamog ang katawan ng demonyo at inaalis ito sa anyo ng mga particle na nahaluan ng hangin tungo sa hindi pag-iral. Pagkatapos ng labanan, si Nacho ay nakatulog ng maluwag habang binabantayan ng bodyguard ang mga labi ng kaaway hanggang sa makita niya na tila ito ay muling nabubuhay. Kung ito ay nilikha talaga ng damdamin ng babae, tiyak na nasawi ang halimaw nang binago niya ang kanyang puso. Dahil sa sitwasyon, naalala niya na may isa pang babae sa Sogaya na may potensyal na maging demonyo, dahil sinabi ni Zinji na ang asawa ni Gyuzo ay pinaslang ng isa sa mga entity na ito. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit na inuulit ng halimaw na ito ang salitang ibalik mo sa akin ang aking anak, ay hindi lamang dahil kay Nacho, ngunit ang panaghoy ng ibang tao ay nahaluan nito. Sa panahon ng interlude na ito, ang halimaw ay bumalik sa orihinal nitong anyo at inuulit ang karaniwang mga salita. Naniniwala si Kinya na ang anak na babae na hinahangad ng halimaw ay ang anak na ipinanganak ng asawa ni Gyuzo. Naisip ang imahe ng kanyang kapatid na babae sa kanyang isip, nagsisisi ang Ronan na ganito ang kanilang pagsasama-sama balang araw. Sa totoo lang, wala siyang ganoong kaliwanagan na alaala ng demonyo sa kanyang harapan, kaya tinanong niya muli ang pangalan nito. Nang walang sagot, sinabi ni Kinya na ang mga tao ay dapat mabuhay sa kasalukuyan sa halip na manatili sa nakaraan. Para sa kadahilanang ito, siya ang nagbigay ng huling atake at umaasa na ang demonyo ay makapagpahinga sa kapayapaan. Habang ang puting hamog ay tumataas sa langit muli, binibigkas ng lalaki ang salitang ina na parang nananaghoy. Nang sumunod na araw, pinasalamatan ni Zinji ang bodyguard para sa kanyang serbisyo, at nangako si Nacho na magiging mas mabuting tao, bagamat alam niyang maaaring tumagal ito ng ilang oras. Anyway, nagpapahayag din siya ng kanyang pasasalamat. Hindi na kailangang magpasalamat kay Kinya, dahil tinitingnan niya ang kanyang pagkilos bilang pagbabayad ng utang. Naniniwala siya na ang pamumuhay sa isang tiyak na edad ay hindi tayo ginagawang matanda,
ngunit ang paglipas ng panahon ay nakakatulong sa atin na magkaroon ng pananaw. Noong bata pa siya, ang kanyang mundo ay ganap na natukoy sa kanyang nakita. Alam ng lalaki na mali ang gumawa ng masama, ngunit laging posible na ang mga bagay ay nakatago sa ilalim ng ating mga aksyon, at hindi iyon napagtanto ni Kinya noon. Masyado siyang immature para gumawa ng kahit ano kundi tumakas, kaya ninanais niyang makabawi sa pakiramdam na iyon. Nang marinig ang lahat ng ito, ipinagtapat ni Nacho na hindi niya naiintindihan ang alinman sa ibig niyang sabihin. Kaya, ngumiti si Kinya at hiniling sa babae na ibalik ang kabutihang ipinakita sa kanya ng kanyang ama. Dahil doon, sa wakas ay umalis na ang Ronan. Maya-maya ay dumating si Gyuzo, at naisip ni Zenji na maaaring magpaalam din ang amo sa bodyguard, ngunit sa tingin niya ay hindi na ito kailangan, dahil alam niyang tatapusin ng Ronan ang trabaho mula sa sandaling tumingin siya sa kanya. Ang empleyado ay nagtanong kung bakit ang boss ay lubos na nagtitiwala sa taong iyon, ngunit naisip ni Gyuzo na ito ay isang walang kabuluhan na tanong, tulad ng sinumang disenteng ama na magtitiwala sa kanyang sariling anak. Nalilito, tatanungin na sana ni Zenji ang narinig niya, ngunit sinabihan siya ng amo na bumalik sa trabaho bago siya ma-demote muli sa isang stalker. Pagkatapos, tinanong ni Nacho ang kanyang ama kung maaari siyang tumulong sa anumang bagay, na nagudyok sa lalaki na magtaka kung ano ang pumasok sa kaniang isip. Ibinahagi niya na dapat niyang suklian ang kabutihang ipinakita sa kanya ng kanyang ama, at naisip ni Gyuzo na sinabi sa kanya iyon ni Kinya. Ngunit tiniyak niya sa kanyang anak na babae na hindi siya dapat mag-alala tungkol dito, dahil ang paraan ng isang bata ay maaaring makaganti sa kabaitan ng isang magulang ay sa pamamagitan ng pamumuhay ng mahabang buhay. Sapat na iyon para mapasaya siya. Pansamantala, huminto si Kinya sa kanyang paglalakad upang tingnan ang mga daong nahuhulog mula sa langit, pagkatapos ay ngumiti siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Tumungo na tayo ngayon hanggang sa taong 1853. Sa loob ng isang maliit na restaurant, ang kusinero ay nagsasabi tungkol sa kung paano nagiging mas agresibo ang mga dayuhang barko sa baybayin ng Hapon, ngunit walang ginagawa ang emperador tungkol dito. Tahimik na nakikinig ang isang waitress sa malapit na walang salita bago kumuha ng ulam na ihahain kay Kinya, na naghihintay sa kanyang mesa. Pinuri ng may-ari si Ofo para sa kanyang pagsusumikap at binanggit na may mga tsismis tungkol sa isang asasin, na labis siyang nag-alala tungkol sa kaligtasan ng kanyang anak na babae. Ang gusto lang niya ay tumigil ang emperador sa pagtitig sa kisame at gumawa ng isang bagay para sa pagbabago. Naisip ni Kinya na maaaring maging matalino para sa lalaki na panuurin ang kanyang sinabi, at ang may-ari ay sumang-ayon na ito ay isang kahihiyan na makita ang kanyang restaurant na masunog pagkatapos lamang ng hindi bababa sa 10 araw ng negosyo. Dagdag niya, nagawa niyang magbayad ng walang bayad sa dating may-ari at nakuha ang lugar kasama ang lahat ng kagamitan. Speaking of which, umupo ang lalaki sa mesa kasama ang kaisa-isang customer, curious sa taste niya dahil halos walang pumasok sa restaurant. Gayunpaman, araw-araw na pumupunta dito si Kinya sa nakalipas na 5 araw. Binalaan ni Ofo ang kanyang ama na tinatakot niya ang kanilang nag-iisang regular, ngunit walang nakitang isyu ang kusinero sa sinabi nito. Sa katunayan, tinanong niya kung ano ang tingin ng binata sa soba. Sumagot si Kinya na hindi naman ito masama, kahit na medyo simple. Natawa ang may-ari sa katapatan ng binata at inamin na naging chef siya ng higit pa sa hilig kaysa sa aktwal na talento. Kaya tinanong ni Kinya kung ganoon nga, bakit nagbukas pa siya ng ganitong lugar. Sumagot ang lalaki na ito ay komplikado. Ang bawat tao ay may mga bagahe, at sa paghusga sa hitsura ni Kinya, naisip niya na ang kanyang nakaraan ay hindi rin masyadong mabait. Tahimik na sumang-ayon si Kinya pagkatapos kumain. Tinanggap ng may-ari ang 16 yen bilang bayad at nagkomento na tila may disenteng halaga ng pera ang binata para sa isang Ronan. Nagtataka, tinanong niya kung paano nagawang kumita si Kinya. Diretso ang mukha, sumagot ang ating bida na pumas lang siya ng mga demonyo para sa pera. Tumawa ang kusinero sa pag-aakalang ito ay isang biro. Tumango lang si Kinya at tumayo para umalis. Ngunit bago pa man siya makalayo, sinamantala ng may-ari ang pagkakataong bumalik sa paksa ng mga demonyo. Ipinaliwanag niya na ang asasin na binanggit niya kanina ay usap-usapan na hindi gumagamit ng espada. Ang katawan ng bawat biktima ay natagpuang pinutol, at higit pa, ang bilang ng katawan ay hindi tumutugma sa bilang ng mga taong kamakailang nawawala.
Posibleng nakagawa ng paraan ang pumapaslang para mawala ang mga bangkay. Ang maliit na detalyeng iyon ay nakakumbinsi sa mga tao na ang pumaslang ay maaaring talagang isang demonyo. Tinanong ni Kinya kung saan huling nakita ang pumapaslang na ito. Naalala ng kusinero na ito ay nasa paligid ng Adabashi. Sumabad si Ofo, sinabing sapat na ang lahat para matakot ang sinuman, at nakiusap siya sa binata na mag-ingat sa paglalakad, lalo na sa gabi. Sumagot si Kinya na siya ay masyadong matanda para sa mga lektura tungkol sa pananatili sa labas pagkatapos ng dilim, kung saan ibinalik niya na ang katotohanang naramdaman niya ang pangangailangang kumilos ng may edad, na sa sandaling iyon ay nagpapatunay lamang na hindi pa rin siya kasing mature gaya ng iniisip niya. Nang maglaon ng gabing iyon, habang mataas ang buwan sa langit, matiyagang naghintay si Kinya sa isang pantalan sa Idabashi, umaasang lalabas ang tinatawag na demonyo. Ngunit sa madalas na pagtakbo ng buhay, ang mga bagay ay hindi palaging naglalaro kung paano natin inaasahan, kaya sa huli ay tumalikod siya upang umalis. Maya-maya lang ay may sumigaw na babae. Nagmamadaling tinungo ni Kinya ang direksyon ng tunog, at nakarating sa Cheonbashi Bridge para lamang matugunan ang isang nakakatakot na eksena, tatlong nasawi na lalaki na nakahiga sa dilim. Inikat niya ang kanyang ulo mula sa gilid, iniskan ang salarin, ngunit ang lugar ay walang laman. Yumuko siya sa tabi ng mga bangkay, sinusuri kung paano sila pinaslang. Ang una niyang ikinagulat ay ang tatlong biktima ay mga lalaki, ngunit ang sigaw na narinig niya ay malinaw na pambabae. Walang babala, isang hiwa ang tumama sa kanyang tiyan, ngunit walang tao doon. Pagkatapos ay tumakbo ang hindi nakikitang mga yabag patungo sa kanya. Sakto namang naghanda si Kinya, hinaranggan ang welga mula sa hindi nakikitang umaatake. Muli siyang tinamaan, sa pagkakataong ito ay may mas malalim na hiwa sa kanyang likod, at umatras ang hindi nakikitang kalaban. Si Kinya, duguan ngunit nakatayo pa rin, ay nagsabi na ang demonyo ay may kawili-wiling kakayahan. Sa kabutihang palad para sa kanya, walang mga nakaligtas dahil ngayon, sa pagkuha ng kanyang sariling demonyong anyo, hindi na kailangan pang magpigil ni Kinya. Muling sumugod ang kalaban, ngunit sa pagkakataong ito ang pagtapak sa dugo sa lupa ay nagbigay ng kanyang posisyon. Sinamantala ni Kinya ang pagkakataon, inihampas ang kanyang sariling talim sa kalahating galaw upang mapunta ang isang mapangwasak na welga ng katana. Malubhang na sugatan, pinapakita ng demonyo ang kanyang invisibility at nakiusap sa lalaki na maghintay. Nagpakilala si Kinya at hiniling ang pangalan ng demonyo bago ibigay ang huling atake. Tinawag ng nilalang ang kanyang sarili na Masuki. Itinaas ni Kinya ang kanyang napakalaking braso, handang wakasan ito, ngunit itinaas ni Masuki ang dalawang kamay bilang pagsuko at nanumpa na wala siyang balak makipaglaban. Sa katunayan, napagkamali ni Masuki na si Kinya ang asasin. Ang mga alingawngaw ay nagsabi na ang pumaslang ay isang demonyo, at kaya, kasunod ng amoy ng kanyang sariling uri, si Masuki ay napalapit sa kanya. Tinanong ni Kinya kung bakit mangangaso ang isang demonyo ng isa pang asasin. Bago sumagot, iminungkahi ni Masuki na humanap sila ng mas magandang lugar para makapag-usap, mas mabuti sa isang lugar na hindi nakikita. Dinala niya si Kinya sa isang nakatagong tahanan at, lumipat sa anyo ng tao, nagsimulang magpaliwanag. Ayon sa kanya, ang ilang mga demonyo, kapag sila ay tumanda, ay nagmumukhang tao at pinipiling mamuhay ng tahimik sa lipunan. Ang mga demonyo aniya ay hindi nagsisinungaling, ngunit itinatago nila ang katotohanan, isang bagay na may kasalanan din ang mga tao tulad ni Kinya. Inalok siya ni Masuki ng murang inumin, tinitiyak na hindi ito lason. Sumagot si Kinya na hindi pa rin sapat ang lason para tapusin siya, pagkatapos ay humigop siya mula sa baso. Sinusubukang simulan ang mga bagay sa magandang paraan, inilarawan ni Masuki ang kanyang sarili bilang isang mahirap na magsasaka na nakatira sa isang eskinita. Idinagdag ni Kinya na isa rin siyang demonyo na kayang burahin ang kanyang presensya, kahit na hindi siya masyadong malakas. Tumanggo si Masuki at inamin na kilala siya bilang isa sa mga nakatataas na demonyo, ngunit dahil lamang sa kanyang pambihirang pamamaraan, tiyak na hindi dahil sa hilaw na lakas. Ang pagiging isang mataas na ranggo ng demonyo ay hindi nangangahulugan na hindi mo maibibigay ang iyong sarili sa isang itinuturing na mababang antas. Magkagayunman, nagpa siya si Kinya na maniwala na hindi si Masuki ang asasin. Hindi niya lang maintindihan kung bakit hindi siya pinaslang ng lalaki kung talagang iniisip niyang ang Ronan ang may kasalanan.
Ipinaliwanag ni Masuki na ang kanyang pagkamuhi sa tunay na assassin ay malalim. Alam ng lahat ang tungkol sa mga pagkawalang dulot ng halimaw na iyon. Sa pagsasalita nito, binanggit ni Kinya na narinig niya ang isang babae na sumisigaw sa eksena, kahit na hindi niya ito nakita. Iyon ay sinabi ni Masuki na ang assassin ay pumapaslang lamang ng mga lalaki sa lugar. Dinukot niya ang mga babaeng kilala niya dahil ang sarili niyang asawa na si Hacho ay kinuha ng halimaw na iyon. Siya ay isang mabait na babae na, kahit alam na ang kanyang asawa ay isang demonyo, hindi tumigil sa pagmamahal sa kanya, ngunit siya ay nawala ng walang bakas isang buwan na ang nakakaraan. Pagkaraan ng 10 araw, natagpuan ang kanyang bangkay malapit sa ilog ng Kandar. Ang mga sugat ay ginawa itong malinaw na siya ay kakilakilabot na nilabag, at hindi deserve ni Hacho iyon. Mabait siya, nakikisama sa lahat, at nagawa pa niyang mahalin ang isang demonyong tulad ni Masuki. Hindi siya nagsuot ng balat ng tao dahil hinahangaan niya ang mga tao, ginawa niya yun para lang mahalin siya pabalik, pero sa huli, ang natitira na lang ay ang pagkamuhi sa halimaw na tumapos sa kanyang buhay sa ganoong kalupit at baluktot na paraan. Kaya naman gustong maghiganti ni Masuki gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa sinabi nito, pinakiusapan ni Masuki si Kinya na lumayo rito. Ang kriminal na iyon ay masasawi sa pamamagitan ng kanyang espada. Ganun pa man, tumanggi si Kinya na lumayo. Ang pagpaslang sa mga demonyo ang kanyang ginagawa para mabuhay. Napagtantong hindi atras si Kinya, iminumungkahi ng ni Masuki na maghiwalay sila at hanapin ang assassin sa iba't ibang bahagi ng lungsod habang nakikipag-ugnayan at nagbabahagi ng anumang mahanap nila. Alinmang paraan, umaasa siyang magkakaroon si Kinya ng tikas para hayaan siya ang makatapos nito. Tinanong ni Kinya kung paghihiganti ba talaga ang gusto ni Masuki. Hindi dahil nagdududa siya sa kanyang intensyon, ngunit dahil tao man or demonyo ang pumaslang, hindi nito mababago ang pasanin na dadalhin ni Masuki sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Tumugon lang si Masuki ng isang bagay na kilala ng mga demonyo, hindi sila nagsisinungaling, kahit sa isa't isa. Sa pamamagitan nito, nagsimulang magtulungan ang dalawa sa pagsisiyasat ng hindi nag-aksaya ng sandali. Araw-araw, lumalabas sila para maghanap ng mga kasagutan, anumang bagay na maghahatid sa kanila sa responsable sa mga pagkawala at pagpaslang. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, habang lumilipas ang panahon, wala pa rin silang natutunan tungkol sa assassin. Pagkatapos ng isang mahaba, nakakapagod na gabi ng paghahanap, tinawag nila itong isang araw at bumalik sa tahanan ni Masuki. Sa pagitan ng pagsipsip ng inumin, nagtanong si Masuki kung bakit hinahabol ni Kinya ang kanyang sariling uri. Sinasabi ni Kinya na ito ay karaniwang para sa pera. Wala nang maraming tao sa bansa na hindi napupuot sa mga demonyo at hindi nagbabayad ng magandang pera para tapusin sila. Alam ni Masuki na walang ginagawa ang taong ito ng walang magandang dahilan, at hinding-hindi niya huhusgahan ang intensyon ni Kinya, lalo na habang umiinom gamit ang maduming pera ng lalaki. Pagkatapos, may nangyayaring kakaiba. Si Kinya, or ang dating Genta, ay talagang natatawa sa biro. Tinanong ni Masuki kung may isa pang dahilan sa likod ng lahat. Ipinaliwanag ni Kinya na ginagawa niya ito para makakuha ng kapangyarihan dahil ginawa niyang misyon sa buhay niya na pigilan ang isang demonyo. Tinanong ni Masuki kung sa pamamagitan ng pagtigil ang ibig niyang sabihin ay pumaslang. Sinabi ni Kinya na dati siyang tao, ngunit pinanood ang babaeng mahal niya na pinaslang ng isang demonyo, at iyon ang naging dahilan upang siya ay maging isa. Mula noon, ang pagpaslang sa mga demonyo na nagbabanta sa mga tao ay parang pangalawang kalikasan. Gayunpaman, hindi direktang sinasagot ni Kinya ang tanong, kaya't muling tinanong siya ni Masuki. Balak ba talaga niyang tapusin ang halimaw na iyon? Biglang nag-flashback sa isipan ni Kinya ang araw na kasama niya ang kanyang kapatid sa shrine. Sinabi niyang hindi siya magdedesisyon kung ano ang gagawin hanggang sa araw na muling magtagpo ang kanilang landas. Ngunit anuman ang mangyari, kakailanganin niya ng kapangyarihan. Pagkatapos magkwento, binaliktad ni Kinya ang tanong. Ano ang gagawin ni Masuki kapag naipaghiganti niya ang kanyang asawa? Ang sagot ay mapurol, wala, sa totoo lang. Ang isa pang dahilan kung bakit niya piniling maging tao ay dahil ayaw niya sa karahasan. Ayaw niyang manghuli ng mga tao, at hindi rin niya gustong makipaglaban sa sarili niyang uri.
Ang gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik, at dahil hindi niya magagawa iyon sa tabi ng kanyang asawa, umaasa siyang makakatagpo siya ng kapayapaan sa pagtanggap na ang paglalakbay na ito ay solo na ngayon. Kahit na hindi mawala sa isip niya si Hacho. Naantig, naalala ni Kinya na sinabi ni Masuki kanina na hindi siya ang tipo ng lalaki na gagawa ng kahit ano nang walang magandang dahilan, ngunit marahil ay hindi dapat masyadong mataas ang tingin ni Masuki sa kanya. Dahil ang malupit na katotohanan ay, si Kinya ay lubos na nilalamon ng galit na nararamdaman para sa kanyang sariling kapatid. Kinabukasan, bumalik ang dating sentinel ng ayon ng Kadono sa kanyang paboritong lugar ng Soba. Tinanong ni Ofo kung nahuli na ba niya ang asasin, ngunit hindi naaalala ni Kinya na sinabi sa kanya na hinahabol niya ang sinuman. Sinabi niya na medyo binanggit niya ito nang sabihin niyang ang kanyang trabaho ay pagpaslang ng mga demonyo. Pagkatapos, inamin niyang hindi siya gaanong swerte nitong mga nakaraang araw. Ang kusinero ay nagbibiro na ang mga oras ay mahirap para sa lahat sa mga araw na ito. Pagbabago ng paksa, sinabi ni Kinya na ang isang mabait na waitress tulad ni Ofo ay dapat magkaroon ng isang linya ng mga customer sa labas ng pinto. Sayang lang lahat ng tao sa Ido parang kapos sa oras at pera ngayon. Ang kanyang ama ay sumabad at nagtanong kung sa tingin ba ni Kinya ay may talento siya. Sinabi niya na 8 sa bawat 10 tao ay malamang na magsasabi ng pareho. Ipinagmamalaki, nagustuhan ng ama ang kanyang naririnig at sinubukan pa niyang i-push si Kinya patungo sa kanyang anak na babae, na sinasabing hindi ito nagkaroon ng tunay na relasyon sa kanyang buhay. Ngunit mabilis na nagsalita ang dalaga. Sinabi niya na isang araw ay aalis siya dito kapag handa na siya, ngunit sa ngayon, gusto niya lamang na maging anak ng kanyang ama. Humihingi siya ng paumanhin kung naging awkward iyon, ngunit tinalikuran ito ni Kinya. Sa katunayan, sa tingin niya ay mabuting tao ang kanyang ama. Dahil sila ang nasa paksa, malumanay siyang nagtanong, ayaw manghimasok, kung ganoon din ang iniisip ni Kinya tungkol sa kanyang ama. Ipinaliwanag ni Kinya na mayroon siyang maliit na kapatid na babae na nagngangalang Suzoni, at palagi siyang pinapahirapan ng kanilang ama, na sinasabing hindi siya bahagi ng pamilya. Kaya isang araw, kinuha ni Kinya si Suzoni at tumakbo ng malayo sa bahay kahit mga bata pa lang sila noon. Tinanong ni Ofo kung galit ba siya sa kanyang ama, Saturday sinabi niya na hindi. Sa totoo lang, naiintindihan niya kung ano ang naramdaman ng kanyang ama, maliban sa isang bagay, ang mga bagay ay hindi palaging nangyayari sa gusto natin. Bago sumapit ang gabi, nagkita ang dalawang investigator upang makipagpalitan ng mga update, ngunit sa ngayon, ang misyon ay isang ganap na kabiguan. Walang lumabas na kahit isang bakas upang simulan ang paghuli sa kriminal. Biglang may nakita si Masuki at itinuro sa direksyon na iyon. Napansin ni Kinya na nasa labas si Ofo sa kalye sa oras na iyon, nag-aalaga ng ilang halaman. Kaya naman, ipinaliwanag niya sa kanyang kaparehan na kakilala lang niya ito sa restaurant na madalas niyang puntahan. Sa totoo lang, nagpa siya si Kinya na makipag-usap sa babae. Nagkomento si Ofo kung gaano kaganda ang hitsura ng buwan at tinanong kung siya ay nag-iisa. Doon napagtanto ni Kinya na wala na si Masuki sa tabi niya. Sa sandaling iyon, bumulong si Masuki sa kanyang tainga, sinabing ginawa niya ang kanyang sarili na hindi makita. Ayaw niyang gambalain ang lalaking mag-escort sa babae pauwi. Kung tutuusin, walang gustong mapunta siya sa kamay ng asasin. Nagkunwari si Kinya na walang kakaiba at tinanong si Ofo kung ano ang ginagawa niya sa labas sa kalye sa oras na iyon ng gabi. Sinabi niyang lumabas siya para makita ang cherry blossoms. Inakala ni Kinya na nakatayo siya sa harap ng isang puno ng willow, ngunit marahan siyang itinuwid nito. Ang bulaklak na hawak niya sa kanyang kamay, paliwanag niya, ay tinatawag na snow willow. Habang bumukas ang mga layers ng mga bulaklak, malumanay itong nahuhulog, halos parang nyebe sa isang willow sa taglamig. Doon nagmula ang pangalan nito, ngunit hindi ito isang tunay na willow, ito ay kabilang sa pamilya ng cherry blossom. Inamin ni Kinya na hindi niya masyadong nakita ang pagkakahawig, cherry blossoms na ginagaya ang isang willow ngunit hindi talaga willow, kahit na sila ay parang isa. At siguro, sa huli, hindi rin ito. Sa kakaibang paraan, naawa si Kinya sa bulaklak. Gayunpaman, nakita ito ni Ofo na maganda. Marahil ito ay hindi isa or iba pa, ngunit kahit na gayon, nagbunga ito ng magagandang bulaklak, na kailangang mabilang sa isang bagay.
Hindi niya alam kung ano ang naramdaman ng Snow Willow tungkol sa sarili nito, ngunit naniniwala siya na hindi nito nakikita ang sarili bilang isang bagay na walang laman or kalungkutan. Kung hindi, bakit ito mag-aabala sa pamumulaklak bawat taon? At iyon ang dahilan kung bakit sinabi niyang hindi kailangan ng bulaklak ang awa ni Kenya. Gaano man natin subukang uriin ang halamang iyon, pagdating ng tagsibol, ito ay patuloy na mamumulaklak taon-taon na may mga bago at magagandang bulaklak. Humalaklak si Kenya at sinabing, kaya ganyan ang estilo ng ninja ng bulaklak, na ikinatawa ng dalaga. Sa huli, inalok niyang ihatid siya pauwi, na sinasabing malamang na nag-aalala ang kanyang ama.